Sige po, magandang umaga ulit sa atin. Ngayong araw ng Panginoon, si Charles Wesley, nung binuksan niya yung Bible niya, nagbasa siya sa Book of Psalm at sa Isaiah chapter 40. At sinulat niya ito sa kanyang journal, sinulat niya ito sa kanyang notebook. Nung binasa niya yung mga passages from Psalm and Isaiah 40, he wrote, "I have found myself at peace with God and rejoiced in the hope of love of Christ." Nung binasa niya yung mga tekstong to, dito siya nanampalataya. Dito siya naging Kristiyano. At sooner, later, nung naging mananampalataya na siya, sinulat niya yung awit na "Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me?" Yun awitin natin mamaya sa panghuling himno natin. Dito niya ipinamalas na kamangha-mangha yung pag-ibig ng Diyos, na sino ba siya para mamatay yung Diyos para sa Kanya. At yun yung gusto kong mangyari sa umagang to, galing mismo sa teksto natin, na masabi rin natin ito by faith. Masabi rin natin ito bilang mananampalataya. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Naniniwala ka ba na iniibig ka ng Diyos, Kristiyano? Tumayo po tayo, babasahin natin ang teksto natin mula sa John chapter 3, verse 16. Yan ang panggagalingan natin. Siguro hindi nyo alam yan. John 3:16. Tapos, basahin natin ang buo hanggang verse 21. John 3:16 to 21. Pero ang teksto natin ay 16 lang, no? This is the word of the Lord. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Christ, Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. Verse 19, "And this is the judgment, the light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hate the light and does not come to the light, lest his works should be exposed." And final verse 21, "But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God." This is the word of the Lord. Makaupo na po tayo. Alam natin to, may mga differences sa interpretation ng buong chapter 3 ng John, dahil nagsimula yung chapter na to sa pagtatagpo ni Nicodemus at ni Jesus. Sa John chapter 3 verse 1, pinuntahan ng isang Pharisee, si Nicodemus, ang Panginoong Hesukristo. At mula dito na nagkaroon ng conversation si Jesus at si Nicodemus tungkol sa pagiging born again. Sabi ng Panginoong Jesus, "You shall not see the kingdom of God unless you are born again." You cannot enter the kingdom of God unless you are born again. At nagtuloy-tuloy ito. Kung meron kayong mga red-lettered Bible, madalas hanggang verse 21. Yung red-lettered. Naniniwala sila na yung Panginoong Jesus, nagsasalita siya hanggang verse 21. Pero hindi natin alam. Meron ding mga naniniwala na hanggang verse 15 lang yung sinabi ni Jesus. At yung 16, yung kailangan pag-aralan eh. Yun bang 16 ay salita ni Jesus o commentary na ni John? Yan ba ay sinasabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemo o tumigil na si Juan sa pagkikwento at nagbibigay na siya ng sarili niyang interpretasyon o
comment. Alam natin sa Book of John, mahilig si John na magbigay ng sarili niyang comment doon. At yun ay inspired comment ng isang apostle. Pero, dito sa teksto natin, sa John chapter 3, verse 16, ang gusto kong puntiryahin natin ay isang salita. Yung salitang mundo. Yung salitang sanlibutan. For God so loved the world that He gave His only Son, that they will not perish but have everlasting life. Sila ng mga naniniwala. Ngayon, ang controversy ay ano ang ibig sabihin ng salitang world? Ano yung world na minamahal ng Diyos? Na binigay niya mismo yung sarili niyang anak para doon sa world na yun. Yan ang gusto kong tunghayan natin. Yung salitang yon ay cosmos sa original na Griego niya. Pero, even that, it cannot tell us kung ano ibig sabihin nun. Ang ibig lang sabihin ng cosmos ay order, yan, sistema, ayan ang ibig sabihin yan. Merong apat na pwedeng interpretation dun sa salitang cosmos, sa world na minamahal ng Diyos. Una, pwedeng ibig sabihin nito, yung mga naniniwala sa unang option is that the world means all without exception. Lahat daw ng bawat isang tao na nabuhay sa mundo. Yun yung una. Either, number one, ang minahal ng Diyos ay bawat isang tao, kaya binigay niya yung bugtong niyang anak. Pangalawa, na ibig sabihin ay all without distinction. Ito naman yung mga naniniwala na yung verse 16 ay salita pa rin ni Jesus. Na tuloy-tuloy. Dahil ang kausap niya ay isang Hudyo, sinasabi ni Jesus dito na hindi lang Hudyo ang minahal ng Diyos, pati mga Hentil. So, there is no distinction na Hudyo man o Hentil. Kumbaga sinasabi dito sa second interpretation na ang minamahal ng Diyos ay hindi lang Israel. Kung hindi maging mga hindi taga-Israel. Hindi lang ang mga Israelita, kung hindi maging mga Samaritano, maging mga Hentil, maging mga tagalabas sa lumang tipang bayan ng Diyos. Yan yung pangalawa. Pangatlo naman, ito naman ay position ng maraming mga Reformed or maging sila ng mga nagsisimula sa Reformation, ang iniisip nila yung salitang world ay elect lang. For God so loved the elect that He gave His only Son. Yan yung pangatlo. Pero yung pang-apat, and I would propose na ito mismo yung sinasabi ni Apostle John. Na ang ibig sabihin ng salitang cosmos, salitang world, ay makasalanang sangkatauhan. Ang makasalanang sistema ng mundo. Na ang ibig sabihin ng cosmos dito ay hindi bilang ng tao, kung hindi estado ng pagkamakasalanan. Diyan nang galing yung salitang cosmetics, cosmos, giving order. Kasi pag nagme-makeup, giving order doon. Ito yung salitang cosmos, ito'y salita na nagpapatungkol sa order. Pero anong klaseng order? Sinful order. Makasalanang sistema, makasalanang sanlibutan. Alam natin, yan ang palaging ginagamit ni Apostle John kapag nagtuturo siya, nagsasalita siya tungkol sa salitang world. Salitang cosmos, ginamit sa mga Johannine literatures. Pag pinasa niya yan, Book of John, 1 John, 2 John, 3 John. Pag ginamit niya yung salitang world, it is the sinful world. Kaya sinabi nga ni B.B. Warfield, sabi niya dito sa John 3:16, sabi niya, the world represents sinful humanity and is not worthy of God's saving love. Ito daw ay tungkol sa makasalanang sanlibutan na hindi karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos. Apart from the love of God, the world stands under God's condemnation.
But in Christ, believers experience God's surprising, redeeming, and never-ending love. And take note of this, sabi ni Warfield, sabi niya, John 3:16 is not about the greatness of the world, but the greatness of God. Hindi ito tungkol sa pagiging kaibig-ibig ng mundo. Hindi ito tungkol sa mundo na sobrang deserving ng pagmamahal, kaya binigay niya yung anak niya. Ang sabi ni Warfield, ito ay tungkol sa isang mundo na hindi deserving. Sa kabila ng pagiging hindi deserving, ay binigay niya yung anak niya. Ito'y tungkol daw sa kadakilaan ng Diyos, hindi sa kadakilaan ng tao. Now, dito rin may sinabi yung mas contemporary na scholar na si D.A. Carson. Sabi ni D.A. Carson, true, world in John does not so much refer to the bigness as to the badness. Pag ginamit yung salitang cosmos ni John, hindi ito tungkol sa karamihan, kalakihan ng mundo. Tungkol daw ito sa kasamaan ng mundo. In John's vocabulary, sa vocabs ni John, world is primarily the moral order in willful and culpable rebellion against God. In John 3:16, God's love in sending the Lord Jesus is to be admired, not because the world is so big, but the world is so bad. Bakit hahangaan yung pag-ibig ng Diyos sa John 3:16? Hindi dahil sa dami ng minahal niya, kung hindi sa grabing pagkamakasalanan ng mga inibig niya. Not to so many people as to such wicked people. Kaya sana pag binasa natin itong John 3:16 na ito, yan ang makita natin sa salitang cosmos, sa salitang world dito. At ayan yung mensahe na dadalhin natin ngayong umaga. The marvel and wonder of the rescuing love of God is that the people He loves are the bad people who believe. Kamangha-mangha yung sumasagip na dibinong pag-ibig dahil ang mga taong minamahal niya ay ang mga masasama, ngunit nananalig. Ito yung tinuturo ng teksto natin na yung pag-ibig ng Diyos para sa sanlibutan ay hindi tungkol sa bilang, kundi sa kalidad ng mundo. At ano yung kalidad ng mundo? Masama. Ano yung kalidad ng mundo? Fallen. Post-Genesis 3, world. May iba't ibang pag-ibig yung Diyos. Mababasa natin sa scripture. Maraming iba't ibang kategory ng love of God. Merong love of God in Himself. Ito yung intra-Trinitarian love. Mahal ng Ama ang anak at ng Espiritu ang Ama. Ito yung intra-Trinitarian love. Ito yung perfect love. Na walang makaka-comprehend, walang makakaisip. Ito yung pag-ibig ng Diyos sa bawat persona ng Diyos. Meron namang pag-ibig yung Diyos sa buong sangnilikha. May pag-ibig at kabutihan yung Diyos sa buong sangnilikha. Hindi lang tao, maging ibang mga nilikha. Pero meron tayong tinatawag na saving love. The love of beneficence. Ito yung pag-ibig na nagliligtas mula sa kasalanan. Pero wag natin i-confuse yan sa isa pang love ng Diyos, yung love of complacency. Kaya may mababasa kayo na mas iniibig ng Diyos yung mga Kristiyanong mas sumusunod. Magkaibang kategorya yan. Pag naalala nyo sa Corinthians, God loves a cheerful giver. Doon may degree yung pag-ibig ng Diyos. Pero dito, ang pinag-uusapan dito sa John 3:16 ay yung saving love. Kahit na sa kabila ng pagkamakasalanan natin, wala pa tayong ginagawa. Mali nga yung ginagawa natin, pero nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos. This is the saving love of God, the beneficent love of the Lord. At alam nyo, importanteng mapanariwa sa atin yung pagmamahal ng Diyos dahil ito
yung magiging puso at pundasyon ng Kristiyanong buhay mo. Kaya natin tinanong nung una, naniniwala ka ba sa pag-ibig ng Diyos sa'yo? Kristiyano. Dahil kung nakatindig tayo sa pag-ibig ng Diyos na to, magkakaroon tayo ng kasiguraduhan sa kaligtasan. Magkakaroon tayo ng motibo para sa serbisyo. Magkakaroon tayo ng sigasig sa pagsisisi. Magkakaroon tayo ng dahilan sa pagpapakumbaba. Magkakaroon tayo ng pag-iisip para sumamba. Magkakaroon tayo ng kasiyahan para sa komunyon sa Diyos. Pundasyon yan, yung pag-ibig ng Diyos sa buong Kristiyanong buhay. At itong pagmamahal ng Diyos, meron tayong makikitang dalawang karakter dito sa John 3:16. What are the two characters or elements of this love? Una, God's love for the bad. And number two, God's love for the good. Una, pag-ibig ng Diyos sa mga masasama. At pangalawa, pag-ibig ng Diyos para sa ikabubuti. God's love for the bad and God's love for the good. So tunghayan natin yung unang elemento ng pag-ibig ng Diyos. God's love for the bad. Yung ibig ko sabihin nito ay sino yung inibig niya. Sinong inibig niya? Sila na mga nasa kosmos, ang mga masasama. Paano ba natin masusukat yung pagmamahal ng Diyos? How can we measure the love of God? At ayon sa teksto natin, masusukat natin yung pag-ibig ng Diyos base sa kung ano yung kaya niyang ibigay. Base sa kung ano yung kaya niyang isakripisyo para sa minamahal niya. Kaya dito sa text natin, pinapatunayan dito yung kamangha-mangha na pag-ibig ng Diyos, the amazingness, the wonder, the marvel. Yun yung point ng author. For God so loved the world, how much? How much? How much does God love the world? That He gave His only Son. Ang nag-iisang anak niya. Sino yung pinadala ng Diyos? Ang nag-iisang anak niya. At kapag pinadala ng Diyos, yung kaniyang anak, ang ibig sabihin nun, hindi isa to, pero pero mahal nila pastor si Jayden. May illustration na ako. Nung ibig sabihin na pinadala ng Diyos yung kanyang anak, dalawa ibig sabihin nun, pinadala niya sa mundo, incarnation, at pangalawa, pinadala niya sa krus, sa Kalbaryo. Nung pinadala ng Ama yung anak niya, siya'y nagkatawang tao. Pero yung pinaka-point ng pagpapadala ng anak niya ay para siya'y mamatay dun sa krus ng Kalbaryo. We will expound that later. Pero ang ibig sabihin nun, sabi ni Leon Morris, na yung pag-ibig ng Diyos ay hindi vague. Hindi lang ito isang sentimental feeling. Sabi ni Leon Morris, ito daw ay pag-ibig na may halaga. Pag-ibig na nagsasakripisyo. It is a love that costs. Yung pag-ibig ng Diyos ay ibinigay niya yung pinakamahalaga sa Kanya. The love of God for bad people is measured by what He sacrificed for them, His only Son. Gaano kamahal ng Diyos yung mga makasalanan? To the point na kahit ang bugtong niyang anak ay kaya niyang ibigay. Pinakamamahal niyang anak ay kaya niyang ibigay. Gusto kong isipin muna natin kung gaano kamahal ng Ama yung anak niya. Gaano kamahal ng Diyos Ama ang Panginoong Hesus. Hindi natin pwede ito ikumpara sa pagmamahal ng isang taong tatay sa taong anak. Pwede natin ikumpara. Pero it cannot be compared fully. Kahit gaano kamahal ng isang tatay ang kanyang anak, higit ang pagmamahal ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak.
Ang pagmamahal ng Diyos Ama sa kanyang anak ay walang sukat, eternal, perpekto at hindi nilikha. Isipin natin kung gaano kamahal ng mga magulang yung kanilang mga anak. Lalo na kung isa. That cannot be compared to the love of the Father to His Son. Alam nyo, ang pagmamahal ng mga magulang, hindi palaging nandyan yan. There was a time when the parents did not love their children. Kasi may panahon na wala pa naman sila. Nung pinanganak sila, nung pinagbubuntis sila, dun sila minahal. May simula. There was a time when they were not loved because there was a time when they did not exist. Ang pag-ibig ng magulang ay nilikhang pag-ibig. Nagsisimulang pag-ibig. Hindi yan eternal. There was a time na nagsimula yan. Ang pag-ibig ng magulang sa anak ay inconsistent. Hindi yan palaging peak. May mga time, ayaw na. Ayaw na, suko na ako. May time na ganyan. May mga time na mahal. Parang wala nang pakialam, mahal na mahal ulit, walang pakialam. Yung pag-ibig ng magulang, kahit gaano mo kamahal ang anak mo, fluctuating yan. May inconsistency dyan. At ganun din ang pagmamahal ng magulang sa anak, it's mixed with sin. May kasalanan. Walang pag-ibig ng magulang ang sinless. Lahat ng pag-ibig ng magulang ay may halo sa kanilang pagkamakasalanan. But imagine, all of those are not present in the love of the Father who is Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos Ama sa anak ay eternal. Walang hanggan, walang simula. Ang pag-ibig ng Ama sa kanyang anak ay hindi fluctuating. Always at the maximum love. Ang pagmamahal ng Ama sa kanyang bugtong na anak ay perpekto, walang kasalanan. God the Father is holy forevermore. But what did He do? For God so loved the sinful world na kaya niyang ibigay yung kanyang pinakamamahal, monogenes, only begotten. Kaya niyang ibigay yun para kanino? Sa mga makasalanan. Si Abraham, kaya niyang ibigay si Isaac dahil mahal niya ang Diyos. Ang Diyos Ama, kaya niyang ibigay ang nag-iisa niyang anak dahil mahal niya ang makasalanang sanlibutan. God's love is not a medyo love. Hindi medyo mahal lang ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay isang solido, aktibo at sakripisyal na agape. Kaya ikaw mananampalataya, sana una, paniwalaan mo ang nakakagulat na ebanghelyong katotohanan na iniibig ka ng Diyos sa pinakamasamang yugto mo. Believer, read this. Believe that surprising gospel truth that God loved you in your worst. When you are in your worst, sa pinakamasamang ikaw, pinaka-rebelding ikaw, pinaka-tumatalikod na ikaw, pinaka-sukdulan na ikaw, dun ka inibig ng Diyos. When you are in the cosmos, and when the cosmos is in you, there, God loved you. Hindi pinadala ng Diyos Ama si Jesus nung mabait ka na, nung well-behaved ka na, nung napaka-spiritual mo na, nung super sanctified mo na, kung hindi sa pinakamasamang yugto mo, dun ka inibig ng Diyos. God did not love you in your best. God loved you in your worst. Yan yung kamangha-mangha. Yan yung hindi ka paniwala na katotohanan. Napakahirap nito paniwalaan, no? Dahil bilang mga tao, meron tayong mga tinatawag na madaling mahalin at mahirap mahalin. Pero ano ibig sabihin nun? Ay bilang sabihin nun, madaling mahalin, mabait.
Yun lang. Ang ibig sabihin ng mahirap mahalin, masama, yun lang. Pero isipin niyo ang Diyos, He loved the most difficult. Us. Sa pinakamasama natin, doon tayo inibig ng Diyos. Ang John 3:16 ay pag-asa sa mga masasamang nananampalataya. Hindi minamahal ng Diyos, sila lang na lovable. Dahil ang Diyos, salamat sa Diyos, hindi siya tao. Salamat sa Diyos, hindi niya tayo katulad. Salamat sa Diyos, ang Diyos ay hindi isang Joseph. Salamat sa Diyos, ang Diyos ay hindi tulad mo at tulad ko, na iniibig lang yung mga mabubuti sa atin. Minamahal lang yung mga ginagawan tayo ng kagandahan. Pero hindi. Nakita natin dito ang isang Diyos na umiibig sa kanila na hindi kaibig-ibig. God loved the unlovable you. Ganon din, i-measure mo yung pag-ibig na to sa pamamagitan ng kung ano yung sinakripisyo niya. 2,000 taon nang nakalilipas. Paano mo ba sinusukat ang pag-ibig ng Diyos sa'yo? Sinusukat mo ba yung pag-ibig ng Diyos sa kung ganong kalusog ang katawan mo? Are you measuring God's love by your health, by your wealth, by your success in life? Because that is not how you measure God's love. Hindi mo susukatin ang pag-ibig ng Diyos biblically. Kung gaano ka kayaman, gaano ka kalusog, gaano ka katagumpay sa buhay. There's only one measurement in the Bible, how you truly measure the love of God. It's by the cross. Gusto mo malaman kung gaano ka kamahal ng Diyos? Tignan mo yung krus. Pinadala ng Ama yung kanyang anak. Sinabi niya, this is how He loved the world, that He gave His only Son, that they who believe will not perish but have eternal life. Isipin nyo, pinadala ng Diyos ang kanyang anak para sa mga nananampalataya equally. Brethren, huwag mo isipin na mas pinadala ng Ama yung anak niya sa mga mas sanctified. God gave His Son to us equally. Hindi mas pinadala ng Ama yung anak niya sa mga pastor, sa mga nagtuturo, sa mga mas obedient. No, He gave His Son to the sinful us. Kaya para sa'yo na pinagdududahan mo yung pag-ibig ng Diyos, mahal pa ba ako ng Diyos? Totoo pa ba to? You look at the incarnation and you look at the Calvary. That is how God loves sinners. Maraming mga Pilipino ngayon ang nagdiriwang at mahal na mahal si Carlos Yulo. Dahil nanalo siya ng 2 ba yun? 2 gold medal sa Paris Olympics. Dahil nakapagbigay siya ng karangalan sa bansa. Natural lang yun. Pinagdiriwang siya, pinapasalamatan siya, marami na siyang advertisement. Marami nang gustong kumuha sa kanya. Pinagdiriwang siya ng marami. Pero bakit? Dahil nanalo siya. Dahil may medalya siya. He hit the mark. Pag tinranslate natin yung ganitong idea sa Diyos, baka isipin natin, only when we hit the gold, then God will love us. Baka meron tayong ganong pag-iisip. Mamahalin lang ako ng Diyos kapag sumunod na ako. Mamahalin lang ako ng Diyos kapag nag-behave na ako. Ibigin lang ako ng Diyos kapag meron na akong pinatunayan sa Kanya. When I have a better moral medals. Perhaps ganito yung naiisip natin, but no. Baliktad yung sinasabi ng kasulatan, baliktad yung sinasabi ng teksto. Ang inibig ng Diyos ay hindi silang may medalya.
But God loved not a good world, but a bad world. Kaya kung hindi ka pa mananampalataya, ganyan talagang iisipin mo. Kung ikaw ay hindi pa nananalig kay Kristo, ito ang pangkaraniwang kaisipan ng mga hindi nananalig. Iniisip mo na meron kang dapat gawin, meron kang dapat patunayan, meron kang dapat ibigay, meron kang dapat na ipakita sa Diyos bago kanya tanggapin. Baliktad. Sana'y pagsisihan mo yan. Ang sana ang gawin mo ay manalig ka at manampalataya ka sa Diyos na nagmamahal sa masama. Manalig ka sa Diyos na umiibig sa hindi kaibig-ibig. Sana'y maging mananampalataya ka ngayon. Would you be a believing and repenting sinner today? Come to God without any medals. Lumapit ka sa Diyos nang wala kang dala, kung hindi ang marumi mong kamay, at sabihin mo, Ama, patawarin mo ako, isang makasalanan. Nakikita ko ang pag-ibig mo sa pagbabigay mo ng iyong bugtong na anak. Lumapit ka sa Diyos nang walang dalang medalya. Tayong mga mananampalataya, even us believers, no matter how sanctified we are, none of us hit the mark. Wala. Believer ka na ngayon? Mas obedient ka sa ibang Christians? Even us, we did not perfectly hit the mark. Wala sa ating naka-gold medal sa harapan ng Diyos. But God loved us despite that. Minahal tayo ng Diyos sa kabila noon. Ito yung kaluwalhatian ng pag-ibig ng Diyos. Pinapamalas niya kung gaano kaluwalhati at kabuti yung pag-ibig niya nang minamahal niya ay yung mga hindi kamahal-mahal. Kaya napasigaw si Wesley, amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Pero pangalawa, God's love for the good, pag-ibig ng Diyos para sa ikabubuti. Hindi sa mga mabubuti, kundi para sa ikabubuti. Ano bang purpose ng Diyos? Bakit niya sinend ang kanyang anak? Para sila ay hindi mapahamak, perish, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, eternal life. Yung eternal life dito, gusto ko rin pag-usapan natin. Pag sinabi ng Bible na eternal life, hindi lang ito tungkol sa, again, hindi ito tungkol sa quantity, kung hindi sa quality. Hindi ito tungkol sa haba ng buhay, kung hindi sa kalidad ng buhay. Dahil sila na mga mapapahamak, sila na perishing, they will also perish at the same duration. Pareho lang. Sa walang hanggan, sila na mapapahamak. Kung gaano kahaba yung kapahamakan nila, ganun din kahaba yung buhay na walang hanggan. So yung buhay na walang hanggan, hindi ito tungkol lang sa time. Hindi ito tungkol lang kung gaano katagal yung buhay. Kung anong uri ng buhay. So the difference between the perishing life and eternal life is not the duration, but the kind of life that they have. Ano ba yung eternal life? Ito isang buhay kung saan hindi na nakaamba yung galit ng Diyos. Isa itong buhay na hindi na pinaparusahan ng Diyos. Isang buhay na hindi na nagtatago sa liwanag ng Diyos. Isang klase ng buhay na nabubuhay sa liwanag ng katotohanan ng Diyos. God sent His Son to give believing sinners a life that is heavenly. Pag pinag-usapan natin yung langit, gusto kong palagi yung isipin yung salitang makalangit. Anong itsura ng langit? Anong uri ng buhay yun? Ang buhay sa langit ay buhay na makalangit. Isang buhay na kinalulugdan ng Diyos, isang buhay na nalulugod din sa Diyos, isang buhay na hindi tumatakbo sa Diyos, isang buhay kung saan punong-puno ng kasiyahan ng Diyos, isang buhay na wala yung puot at galit ng Diyos. Yan yung buhay na walang hanggan. Ang buhay na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay isang buhay na makalangit. So it does not start when we die.
It starts when we believe. Nagsisimula yun. Kapag nanalig tayo, may buhay na walang hanggan na. You will not attain eternal life when you die. You will attain eternal life when you believe. Hindi lang tayo undeserving dito sa ganitong klase ng buhay, but we are ill-deserving. Karapat-dapat tayo sa parusa, that kind of perishing life. Isang buhay na karapat-dapat sa atin ay buhay na tago ng tago sa Diyos. Buhay na nasa ilalim ng galit ng Diyos. Buhay na walang kasiyahan ng Diyos. Pero hindi yun yung binigay. Binigay sa atin ay loving kindness. Yan ang pag-ibig ng Diyos. He rescues us from the hellish life we deserve towards a heavenly life through Christ. Ang pag-ibig ng Diyos ay sumasagip mula sa hindi mala-impyerno, maka-impyerno na buhay patungo sa makalangit na buhay sa pamamagitan ni Hesukristo. So kung alalahanin niyo yung prinsipyong to, dahil sa kabanalan ng Diyos, ang hustisya niya ay dapat tugunan. Dahil ang Diyos ay banal, patas, hindi niya pwedeng hayaan ang kasalanan. Kailangan may parusahan dito. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinadala niya si Jesus para siya yung parusahan imbis na tayo. Because of the holiness of God, justice must be satisfied. But because of His love, He satisfied that justice. Kaya yung pag-ibig ng Diyos ay hindi pag-ibig na hinahayaan tayo magkasala. Hindi ito kasalanang walang bayad. Kung hindi ito'y kasalanan na may nagbayad. Kaya pag yung John 3:16, na may misinterpret ng marami, kasi iniisip nila, mahal ako ng Diyos, hahayaan niya ako sa kasalanan ko. No. Ngayon point He gave His Son. Because He hates sin. Naniniwala yung marami sa isang pag-ibig na walang hustisya, pag-ibig na walang kabanalan, pag-ibig na hinahayaan lang ang mali. But that's not the love of God. The love of God is a holy love, just love. It is a righteous, sinless kind of love. Pero sa ating mga Reformed, alam natin banal ang Diyos, di ba? Alam natin patas ang Diyos. Pero yung opposite, naniniwala ka ba? Naniniwala ka nga na patas ang Diyos, banal ang Diyos, mataas ang Diyos, dakila ang Diyos, walang kasalanang dapat lumapit sa Kanya. Pero naniniwala ka ba na minahal ka niya? Many believe love without holiness. But do you believe in a holiness without love? Perhaps yun ba yung pinaniniwalaan mo? Naniniwala ka na napakataas ng Diyos, pero walang pag-ibig. I want us to reflect on that. Kaya, Antipolo Reformed Baptist Church, refresh your heart. Refresh your heart of the undeserved rescue that you received from the God who loves you. Paniwarain mo sa isip mo kung ano yung ginawa ng Diyos na ito para ipamalas niya yung pag-ibig niya. Para ito sa mga hindi pa nagsisisi. Kung hindi ka pa nagsisisi, iisipin mo ay hindi ka naman masamang tao. You will not appreciate the sacrifice of Christ if you do not believe you are worthy of hell. Hindi mo ma-appreciate kung gaano ka taas yung sakripisyo ng Diyos kung hindi ka naniniwala na hindi ka masamang tao. Meron naman, pwedeng naniniwala ka na ikaw ay makasalanan, pero iniisip mo na hindi masama ang kasalanan. Until sin be bitter, Christ will not be sweet. Sabi ni Thomas Watson. Pag mapait sa iyo ang kasalanan, doon lang magiging matamis si Kristo. Ito yung saving love at saving grace ng Diyos.
ito'y magiging kamangha-mangha sa isang tao na naniniwala na karapat-dapat siyang parusahan ng Diyos. So, revisit how you deserved hell. Revisit the truth that you deserve a perishing life. Naniniwala ka ba? Karapat-dapat ka sa impyerno? Naniniwala ka ba? Ngayon, pag nagkakasala ako, palagi akong kinakabahan. Pinagpapawisan ako. Dahil alam ko, pwede akong itapon ng Diyos sa impyerno. Natatakot ako. Do you still have that same belief and faith that you deserve to be thrown to hell? Naniniwala ka ba na karapat-dapat at kaya ng Diyos na dalhin ka doon? Na ang natitira na lang, sabi ni Jonathan Edwards, ay parang isang sapot ng gagamba. Ganun na lang. Pwede kang itapon ng Diyos sa kanyang walang hanggang galit. Do you still believe that? Because if you think you are not a sinner, you think you do not deserve that. Isipin mo pa rin, hindi ko deserve yan. Deserve ko yung mabubuti. Revisit that. And as Christians, contemplate where you were saved from and to where you were saved towards. Doon mo ma-appreciate kung gaano yung biyaya na ibinigay sa iyo ng Diyos. No? Buhay na kalidad na walang hanggan. Pwede naman, may mga kasama tayo dito na hopeless. Iniisip naman nila, nagkakasala ako palagi, wala na akong pag-asa, ganito na ako. Pero sana ay wag mong isipin yan. Dahil itong teksto na to ang pag-asa mo. Ang minahal ng Diyos ay sila ng mga makasalanan. Pwede naman yung iba sa atin ay nagmamatigas. Sasabihin nila, nagkasala na ako, itutuloy ko na to. Nasimulan ko na nagkasala na ako dire-diretsuhin ko na. Just bring it on, parusahan mo na lang ako, Diyos. May ganyan na klase ng konsensya. May ganyan na klase ng pag-iisip. Dahil nasimulan ko na, pinatigas na yung puso niya, tuloy-tuloy na. Sige na, parusahan mo na lang ako after, o Diyos. Para sa kanila ng mga may ganyang klaseng puso, sana ang tumunaw sa matigas mong puso ay ang katotohanan na karapat dapat ka ng impyerno, pero anong binigay sa iyo ay pag-ibig. Si Gary Ridgway ay isang serial killer. Siya yung tinawag na Green River Killer. Pumatay siya ng halos 71 na katao. Dami. At itong serial killer na ito ay humarap sa korte at yung mga biniktima, yung pamilya ng biniktima niya ay nagsalita at lahat sila ay sinusumpa siya, minumura siya, sinasabihan siya na mamatay ka na, pumunta ka ng impyerno, gusto ko hindi ka mamatay agad, gusto ko magdusa ka muna. Dahil yun sa damdamin ng mga namatayan. Pero may isang lalaki, isang tatay na pinatay niya. At sabi ng isang tatay na to, nahihirapan ako maging Kristiyano dahil sa ginawa mo. Pero kailangan kong sundin ang Diyos ko. Pinapatawad kita. Nung sinabi yon ng tatay, umiyak, humagulgol sa iyak itong serial killer na to. Hindi siya natitinag sa mga sumpa sa kanya. Hindi siya natitinag. Alam niya na yun yung karapat-dapat sa kanya. Sige, bigay nyo. Gano'n naman talaga Pero nung narinig niya na merong isang nagpatawad sa kanya, yun lang yung hindi niya ine-expect. Doon siya humagulgol. How can that person forgive? Because he has the heart of God, loving the unlovable. And before God, we are all serial sinners. Lahat tayo ay mga repetitive na makasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat tayo ay lapastangan sa harapan niya. We are part of the sinful cosmos ng John 3:16. At ang
pwedeng ine-expect mo, parusahan ka na lang ng Diyos, ibigay ka na lang kaagad sa impyerno, pagdusahin ka ng magdamag, pagdusahin ka ng walang hanggan, pero ang nakakagulat ay inibig ka niya. Sana kung ikaw ay isa sa mga pusong nagmamatigas, sana ito yung tumunaw sa puso mo. Na ang ine-expect mo ay hatol niya, pero ang binigay sa iyo ay pag-ibig niya. If all the terrors of condemnation cannot move you, let the loving kindness of God melt you. Yan yung nangyari sa alibughang anak. Pagbalik niya sa tatay niya, ang ine-expect niya, alipinin na lang siya. Pagbalik ko, sige, magpapaalipin na lang ako. Pero anong sumalubong sa kanya? Mahigpit na yakap. Bilang pagtatapos, sure, etong John 3:16 ay ginamit ng marami ngayon ng mababaw. Sure, etong John 3:16 ay ginamit ng marami ng mali. Sure, para sa marami, ito ay gasgas. Pero ito ay kasulatan. Ito ay Biblia. Ito ay sinulat ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Juan para turuan ka. Turuan tayo sa pag-ibig ng Diyos maging sa mga makasalanang reformed. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po. Pinupuri ka namin at dinadakila. Tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Turuan mo kami, O Diyos, sa pag-ibig mo. Siyasatin mo ang puso namin at tunawin mo ang puso namin at basagin mo ang puso namin gamit ang pag-ibig mo. Papuri sa iyo, Ama, sa pangalan ng isinakripisyo mo, ang aming Panginoong Yesus. Amen.